Metro Manila, National Capital Region. Ito ang sentro ng kalakalan, pananalapi at negosyo ng buong Pilipinas. Panibago na namang episode na nauwi sa Lafang dahil wala kaming maisip na pupuntahan. Lasang Chinese. At hindi lang yan, palalampasin ko rin ba ang pagkakataon na mabisita ang lugar ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Luzon at muling makakain ng kanilang mga pagkain na talaga namang tatak Bangsamoro. Ganito ang itsura ng original na pares. Sila nakaimbento ng pares. Paborito ko atay. Sarap. Magkano? 50 pesos? Nandito naman tayo ngayon sa Bonifacio Global City, the home of passionate minds. Ngayon meron tayong makakasama, isang kaibigan namin na taga dito sa amin at siya makakasama natin sa ating pamasyal. Ayan, si Ate Risa, siya makakasama natin ngayon sa pag-ikot-ikot sa mga lugar dito sa malapit sa amin na talagang most requested sa amin sa social media. Okay? Biyahe kami, hindi namin alam kung saan kami pupunta ngayon. Coding to sa sasakyan namin. Sabay, Daddy. Okay. Hello. Sarap. Meet Ate Riz. Hello. Pag niyaya ka, sama ka, di ba? Ito, mahirap din hilahin to, hindi pwedeng bigla-biglaan eh. Ngayon ko lang na timing na talagang bigla to eh. Nag-cancel ako ng mga appointment siya. Si Gio ba naman ang magtawag eh, di siyempre cancel. Matagal-tagal nyo hindi nakita to sa sasakyan na to ah. May amag na nga, inaamoy nyo, may amag. Medyo pinunas-punasan ko nga lang yung amag kasi talagang nag-mold na ako. Di ko lang makangati kami dito mamaya. Tagal namin di ginamit to kasi pag nandito ako sa amin sa Laguna at pag napunta ako ng Manila, hindi ko masyadong ginagamit to kasi nung simula nung nadala ko to sa mga malalayong lugar, talagang naisipan ko na i-preserve tong sasakyan na to hanggat maaari. Iwas sira. Hindi naman siya sirain pero syempre pag ginagamit mo, talagang may mga lifespan yung mga pyesa para makaiwas din sa dalas-dalir kasi nakakatamad din. Mula dito sa amin, ang estimated travel time papuntang Manila ay 3 to 4 hours depende sa traffic. Wala kaming direksyon, wala kaming oras na iniintindi. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Basta kung saan kami dalhin ng sasakyan, doon kami. Ngayon lang ulit kami papasok ng Manila nang walang gagawin. Mamamasyal lang. Matagal na namin hindi nagagawa yon dahil pag nasa Manila kami, puro kami trabaho. Wala kaming ginawa kundi trabaho, trabaho, trabaho. Yung tipong kahit yung mga kailangan namin bilhin sa Manila, hindi na namin magawang mabili kasi napagsasaraduhan kami ng mall. Wala nang oras. Pero ngayon, nakatsyempo kami. Dahil hapon na kami umalis sa amin sa Paite, inabot na kami ng traffic dito sa Los Baños at Calamba. Makakakain na tayo. Sa pagkakataon to, dadaling ko kayo dun sa lagi ko sinasabi dun sa mga kakilala ko pagdating sa usapang bulalo na pinakamasarap na bulalo na natikman ko sa buong Pilipinas. Ito na lang kalaban natin, talagang hindi bagay ng walang rice yung mga ganyang pagkain. Kaya talagang mapapakain naman tayo. Hindi ko alam kung may extra rice na naman, pero siguro yan. Ito yung sasabi ko sa inyo na takan mo natin. Okay,
Okay? Okay? Hindi. Patayin ko? Yan. Huwag na. Ito. Yung sasabi ko yung pinaka-perfect na bulalo para sa akin na natikman ko. Marami na ako natikman na bulalo ko saan. Pero ito talaga yung lagi kong binabalik-balikan. Ang presyo nga pala nito, 1,000. Mas mahal kumpara sa iba, pero kung titingnan mo yung dami niya, ganoon din kasi iba mura nga, mountain naman. Tapos saka yung lasa. Dahil lambot oh. Natin, sabaw. Mga pagkain di bagay nang walang rice. Wow. Ano? O tingnan nyo yan, ganyan talaga pag nagsushoot kami. Takam na mga nasa paligid ko. Siyempre ako muna, kailangan ko muna i-feature ang mga foods. Parang corned beef na to. So, sobrang ano. Nag-iwa-hiwalay na ano. Corned beef yan. Ganito mga bulalo yung gusto ko, yung walang kasamang gulay. Ang sabi rin doon sa dokumentaryo na panood ko, yung bulalo na walang gulay ang talagang original na bulalo. Yun ang kauna-unahang version daw ng bulalo. Guhit kung guhit. Ito pang masarap pag kumakain kang bulalo eh. Sili, patis, kalamansi. Kulang yan pag wala yan. Sarap! Ay, ito tingnan nyo to. Ito masarap dito eh. May ano to, ligament man tawag dito. Lamad ng baka. Naku po. Ika nga nila pampabata. Dito. Yan. Tapos sausaw natin dito. Yan. Kanin. Saka tayo sili. Sarap. Yan. Ganito. Ganito kasarap na pagkain. Tapos meron tayong malamig na Coca-Cola. Parang naman tayo nag-bulaga nito. Tingnan niyo makalambot to, kumakalas yung ano, yung lamad sa buto. Tingnan niyo tong utak oh. Yun. Yeah. Sarap. Good morning, good afternoon, good evening, saan mang sulok ng mundo na may nanonood nitong aming video.
Andito kami ngayon sa Binondo, dito sa Chinatown. Ang pinakamatandang Chinatown, hindi lang sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. At kasama namin ngayon ang kaibigan namin, si Ate Risa, galing Paete, Laguna. At dito kami kakain ngayon na... Ano ba kakain natin dito? Siyempre, mga Chinese food yan. Siyempre, Binondo. Binondo food trip. Aba, ate, bukas mo kasi ano na, influencer ka na din. O hindi, pagandahin natin, mas maganda yung tunog na ano eh, yung social media influencer. Yan, yan. Push. Papunta kami ngayon sa unang kakainan namin ngayong araw, unang tanghalian ngayong araw. At ang kakainan namin ngayon ay yung Serenity ba yun o Sincerity, awan ko. Yung kainan na paborito namin fried chicken. Dati nung bata pa ako, rinding-rindi ako pumunta dito sa mga lugar na to, pero ngayong umiidad na, ano pala pag nagkakaedad ka, yung mga ayaw mo puntahan nung bata ka, yun yung mga gusto mo puntahan pag ikaw ay medyo umiidad-edad na. Ba, paano pa ako? 47? 31? Naku, mali pala yung nasabi ko kanina. Ang basa pala dito ata, Sincerity. Ayan, buti na lang kaunti ang pila dahil kung mahaba ang pila nito, nako sigurado alis kami dito. May pila pero hindi naman siya ganun ka tagal. Nakapasok din kami agad, parang wala pa kaming 2 minuto doon sa labas. Oh, papasok pa lang, amoy Chinese dito. Talagang Chinese ang ambience dito. Pati amoy. Chinese style fried chicken. Ito. Tapos, ito oh. Ano dyan? Ito. Fried oyster cake. Yun lang. Dun sa mga sumabaybay sa video namin, alam nyo yan, mahilig kaming tumikim ng iba't ibang klaseng fried chicken sa buong Pilipinas. At dito, yan ang order natin, Chinese style fried chicken. Itikman natin itong fried chicken dito. Chinese style fried chicken. Yung lasa niya, para siyang mabawang, na parang may butter, buti ba tayo ng kanin. Masarap to na may fried rice. Itong lasa na to, masarap siya may fried rice. Tapos meron pa rin tayo ay yung oyster cake. Wala pa mamaya. Ito. Fried chicken, saka fried rice. Yung fried rice, may lasang ng chorizo. Itong sign din ng masarap. Ito yung sign ng masarap. Ito, yung may ganito. Oo. Kalimitan sa mga kainan ay may mga tipakang pinggan, yun ang mga masarap ang mga pagkain. Ito na yung ating oyster cake. Oh, init Mainit Natin. Akala ko malaki, maliit, malaki pala. Small pa yan. Small yan. An oyster cake. Naku, parang mabigat sa tiyan ko Kaya pa ba natin sundan yung tanghalian natin ngayong araw? Ipapasyal namin kayo dito sa Metro Manila, pero bakit parang puro mga kainan na natutumbok natin? Wala kayong maisip kung saan namin kayo papasyal Oyster cake dito sa Sincerity.
lasang Chinese. Lasang talaba na merong Chinese flavor. Pasang gelatin. Hindi ba malakas sa high blood to? Baka mahilo tayo ah. Kaya pa tayo next food trip. Hindi pa ako nahihindagan na yan agad. Dahil maraming pila dito sa dapat na kaya Kuanki, lipat naman tayo. Ito naman yung pila dito, talagang masasabi na natin na kahit di natin titikman, masarap ang mga pagkain dito. Tingnan nyo naman pila. Grabe to kayo na to. Ang haba ng pila. Ang next na pupuntahan natin, may nakita si Nikki na isa. Ano tawag doon? Presidential Place, Presidential Palace, parang ganun. Ay, malapit na tayo. Ayan, nandito na tayo sa President Grand Palace Restaurant. Yan, dito, walang pila. Diretso tayo sa loob. Ayan, may ganap pala sa loob. Kaya di tayo makakapasok. Kaya pala walang pila eh. May ganap sa loob. Hanap tayo ng ibang makakainan. At sa hindi kalayuan ay may napansin kaming may nagkukumpulang mga tao dito. Mukhang masarap ang tinitinda. Ito ang aming sunod na tinikman. Hindi ako sigurado dito pero parang ang naiintindihan ko base sa nababasa ko ay parang ito ay pang vegetarian. Dito tayo kumain. Total, sarado doon sa residence ngayon. At ito ay parang mga healthy food, parang pang vegetarian itong kainan to. Puro pang para siyang ano tawag yan? Puro veggie Yan, puro veggie ang meron dito. At para naman sa aming inumin ay meron din silang itinitinda dito na sugarcane juice. In Tagalog, tubo. Ano mo? Ay, hindi ko alam kung ano tawag yan. Ano nga tawag yan? Basta, kainin na lang. Hindi namin alam kung anong tawag dito sa mga pagkain. Pakita mo dito. 160 apat. Wow! 160 pesos itong latan to. Tikman dito isa. Sobrang lagkit. Malagkit pa siya sa kalamay. Kumakapit siya sa ngipin. Maubos. Kainin mo na yan. Maubos. Nakakain na lumabas. Kagad natin. Yung texture niya parang squid. Matamis siya. Napaka lasang-lasa mo yung Chinese flavor. May music oh. Baka maka-copyright tayo ah. Kasi ito, di ko alam kung ano to, parang tokwa to ah. Tokwa nga. May pa isa. Bilog-bilog na parang may mga dahon sa loob. Lasa siya squid ball na may veg ang lasa. Dito siya nakalagay, yung daming to, 160. Ito yung sugar cane, binili namin kanina doon. Hawak. Ano meron dyan? Nakikita mo yung maraming bilog-bilog na yan. Lord's Toast Bakery. Ito, egg tart. Oh. Egg tart. Yan nyo.
tart. Tignan natin. Napaka ano, pa moist na loob. Meron siyang leche plan sa loob. Masarap. Ay, hindi pala leche plan. Pala sa leche plan, pero hindi. Hindi na ganun katamis. Nasap ito kung may kape. Kaya kayo. Sudsud eh. Hindi halatang hindi masarap. O, ayan na nga, oh. Sudsud na subo. Namali, nakalimutan ng script. Cut, take 2 tayo. Hindi halatang hindi matamis. Tingnan nyo, sudsud na subo. Walang patid na subo. Paandar na ulit kami ngayon at hindi ko alam kung saan naman kami pupunta. Nag-iisip-isip kami kung saan pa kami pwede mamasyal dito sa area lang na ito. Dumadaan tayo ngayon dito base sa aking alaala ay talagang ito ay napakamakasaysayan yung mga ganitong itsura dito sa Maynila dahil yan ay mga ginagamit sa mga pelikula. Yung mga dating pelikula, nung bata pa ako, nakapanood ko yan. Tiyaga to, no? Tama? Quiapo. Ha? Quiapo, Basta Tiyaga. kung saan man ito, kaya po, nandito tayo ngayon sa, danadaan natin ngayon, itong sikat na tindahan ng hamon, ang Excelente. At dito naman sa ilalim, nitong tulay, sa taas, Quezon Bridge, dito sa mga gilid dito, meron ka mga, mga bibiling mga native na produkto ng mga probinsya. Ba, Nikki? Ito ang tamang puntahan natin. Hindi pa napunta dito, buti naalala ko. Ito, Muslim Town. O yan, galing tayo sa Chinatown kanina. Ngayon, dito naman tayo sa Muslim Town. Ano ba? Dito ba parang karamihan Maranao dito sa area? Siguro mga 60% yung Maranao, tapos mga 40% nila ibang may Tausug, Biranon, Maguindanao, Yakan. Halo-halo din pala yung mga mga nakatira dito. Kasi kanina, sabi dito daw puro mga Tausug. Pero kanina may nakausap ako doon, sayang wala akong dalang camera, taga Tawi-Tawi, at talagang gusto ko rin bumalik talaga ng Tawi-Tawi. Siguro baka next month. At gusto kong libutin yung 11 municipality ng Tawi-Tawi. Gusto kong pasyalan yung mula taas. Nikki, pasyal tayo. Yung mula sa South Obian, Tanduba, Sapasapa, Languyan, Panglimasugala, Bonggao, Simunol, Sibuto, Sitangkay, Turtle Island sa Kamapon. At ito ang talagang ipinunta namin dito, ang muling makakain ng ilan sa mga halal food na talaga naman naging paborito namin. At para sa mga hindi nakakaalam, ang halal food ay mga pagkain na prepared accordingly to Islamic way. Kakain tayo dito ng mga Maranao food. Chicken tianggang? Chicken Chicken piaparan. May Chicken piaparan? May poultry. Yun. Ito pa, may badak ay pato. Yan ang best seller din namin, pato. Kaya din kami pumunta dito nung nakita ko yung area. Tama-tama, napadaan. Nasa isip ko na to, nawala lang. Buti na lang nakita ko nung U-turn namin sa Alamantulay at nandun. Yan, kakain tayo nga ng ilan sa mga Mindanao food. Maranao food, tikman natin. Chicken piaparan. Yan. Native to, no? Native chicken. Oh, iba hibla, oh. Native chicken. Chicken piaparan. Namin kamagan ko lasa ng ikang Mindanao. Gata, may coconut, para siyang mahahawig sa para siyang chulay itom. Yung lasa niya, na wala nga lang sabaw. At ito,
Dak. Pato. Tingnan ko ano lasa ito. Matamis-tamis na parang pagka-adobo, yung lasa. Nung huling punta namin ng Marawi, naalala ko, yung ang tumatak sa akin din mga sarap ng mga natikman namin doon. Meron din pati kami isang nakainan doon, babalikan ko. Parang halal food. Oh, halal food din siya. Parang yung nagtitinda ng mga biryani. Yun yung restaurant na papasok na Marawi. Nakainan namin. Gabi na, hindi ko natandaan masyado. Basta alam ko lang, may basement yung kainan. Tama, naghahanap ng kanin. Mga walang disiplina no? Na nagpapantaba na. Ako nga, lumalaki ng bilbil ko oh. Talaga naghahanap pa rin ng kanin. Hindi. Hindi na ako makain. Ito yung yung nakikita ko lang na nakainan sa mga vlog. Ito naalala ko lang kasi yung itsura niya. Yung kulay, saka yung itsura ng labas. Una nagtanong si Kuya na napansin ko yung kasi may nagtanong sa amin sa taas, sa labas tungkol dito sa gamit arming cam. At yun napansin ko, kung nagkataon dire-diretso kami, di sana hindi namin napansin to. Yan. Perfect timing. Sarap. Okay, tapos na kami dito. Next location naman tayo. Andito tayo ngayon sa pinagmulan ng alam natin na sausawan na Mang Tomas. Ayan, nandito kami ngayon at ito, talagang nagtitinda sila dito ng lechon dati pa at yung Mang Tomas ay binenta lang yun. Kaya nasa gawaan na ng mga sausawan. Ayan ang original na Yan ba Mang pinagsabi Tomas. dito? Oh, yan yung sabi ko sa iyo. Medyo malayo ang lasa doon sa nabibili natin nasa bote. Ito, tama. Ganda. Excited na ako. Lagyan natin sa rosa. Nagbabaray atay. Tingnan nyo, nagbabaray. May mga buong atay ito eh. Yun. Yan. Hop. Yan natin. Pamag lang. Kato na. Yan. Narinig nyo? Yan o. Ito yung original na lechon na tinitinda nung Mang Tomas na kilala natin na sausawan. Sarap. Ano to? Manipis yung taba. Chancho yung balat. Native pig ang gamit nila dito. Native. Tama na, ikaw naman dito. Yum. Sarap. Sayang, wala na naman tayong kanin. Hindi ko na kaya maglaman ng kanin eh. Punong-puno na yung tiyan ko, pero sarap. Mang Tomas lechon at sausawan na original dito sa La Loma, Quezon City. It's more fun in the Philippines. Pagkatapos nun, may space punch namin. Dito naman tayo sa 50 pesos na malaking serving ng lamang loob. Ano laman ito? Assorted siya. May atay, may pitukang baboy. Hindi ko pa alam yung iba pero assorted na kinuha ko. Magkano? 50 lang. 50 pesos? Sarap! Paborito ko atay. Ito
Nakatapos na kami dito sa La Loma at meron na naman nakakita si Nikki. Sa totoo lang, ngayon lang namin ginawa to, na maglibot din sa Manila at puro pagkain ang pinupuntahan namin. At ngayon pupunta kami sa pinakang original, ang kauna-unahang nagpares dito sa Pilipinas. Yung talagang origin ng pares. Dito yon, malapit lang dito sa La Loma. Pala gala pinunta natin dito. Kain pala, hindi ako masyado napaganda. Masyal lang eh, puro pagkain. Masyal, pero food trip. May pasensya na kayo, puro kainan ng puro kainan na ipakita namin sa inyo. Dahil talagang wala akong maisip kung saan namin kayo dadalhin. Hindi namin alam kung saan namin ipapasyal. Kung mall naman, para naman kayo mga bata. Syempre, mga viewers natin, mga mga kaedad natin o mas matanda pa sa atin. Tingnan nyo. Ganto ang itsura ng original na pares. Sila naka-invento ng pares. At tingnan nyo naman. Para siyang, tamo. Kung titiyan mo yung sauce niya, malapot na parang adobo. Tapos, tingnan mo yung mga chunks ng beef. Ito, may mga lamad ba, oh. Ito. Tapos, ito yung kasama niyang kanin. Medyo, hindi siya yung alam natin yung nakilala na yung pares, pagkain ng masa. Kung makikita nyo yung presyo doon, talagang malayo sa mga pares na alam natin na mga presyo ng mga nabibili sa mga tabi-tabi. Pero tingnan mo naman yung yung itsura nila. Oh. Talagang yung itsura nila, yun yung binayaran mo. Saka syempre yung lasa. Yung mga pares na natitikman natin sa mga bayan-bayan doon sa atin sa probinsya, malayo yung lasa. Ito, talagang mapabakas mo yung pagka lasang Chinese. Yun ang ang description ko dito sa pares na ito. Ang original pares. Oo na, sige na, basa ko na mga mukha nyo. Sige na, hindi na tayo maghahapunan, pero magkakape pa tayo. Ganyan kami kumain. Pag kumain, ubos lahat. Hindi kami yung magtitirayo namin ganun. Basta pag mag-food trip tayo, busog kung busog. Done! Andito na naman kami sa pakiramdam na ganito. Yung mabuti pa, hindi ka na lang kumain. Sumama lang na naman ang pakiramdam sa sobrang kabusugan.
matapos ang mahaba nating gala sa kung saan saang part ng doon sa banda doon na Manila, nandito naman tayo ngayon sa Bonifacio Global City, the home of passionate mind. Hanap na tayo ng kape at gawa ng napagsaraduhan kami nung coffee shop na pagkakapihan namin doon sa Molongo. At ngayon, tingin-tingin tayo dito ng ibang coffee shop kung saan tayo may yung maiba naman. Ay ako na nung usual namin na pagkakapihan. At ito, itong BGC, dito kami pakalimitan na nakapag go grocery rin ng mga pangangailangan namin. Shopping, yun. Pero ngayon, ang pinunta namin dito ay para magkape after namin kumain. Sobrang dami ng mga destination namin ngayong araw na to. At ngayon, tapusin natin ang araw ng isang masarap na kape. At busog na busog pa ako pero natukso akong kumuha nito kaya doon sa cashier. Mukhang masarap eh. Chocolate croissant. So yun. Pagkatapos ito, uuwi na kami at pahipahinga. Bahala na kung saan ulit ang ating next destination.